Hindi inaasahan ni Kuya na sa mapayapang gabi na iyon sa kanilang bahay ay makikita niya si ate niya na tila nagsasariling sikap sa kwarto nito. Kaya naman sa nasaksihan niyang iyon ay lubos siyang matutulala at makakagawa ng ingay. Nang marinig naman ni ate ang ingay sa labas ng pintuan kaya agad niya itong nilabas upang alamin na kung may nakakita nga ba sa kanyang ginagawa. Kamusta mga ka-spoilers? Halina at samahan niyo akong muli na ating talakayin ang pambihirang love story ng isang guro at isang lalaking student. Kaya kung nais nyong malaman ang buong storya nito mga lodi ay mas magandang tapusin nyo ang ating video para na rin malaman nyo ang kakaibang plot twist ng anime series na ito. So without further ado, let's go to the video. Kilalanin natin ang ating bida na tawagin na lang natin sa pangalang Marco. Isang araw nang pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Fumiya sa dahilang nais nitong magkwento tungkol sa babaeng nakakuha naman sa kanyang unang karanasan, nagsimula ang lahat ng iyon nang minsan nagkukwentuhan silang magkakaklase ay bigla ang darating naman ang isang guro na tawagin na lang natin sa pangalang Jenny. Dahil naman sa sobrang bait na iyon ni Teacher Jenny kaya hindi maiwasan ni Marco na magkagusto siya rito ng palihim. Subalit sa party na napagkasunduan na pupuntahan ng magkakaibigan ay may isang moody na babae naman ang makikilala ni Marco, siya naman si Rhea. Tahimik at tila ayaw nito sa may ingay na paligid kaya mas gusto niya na lang palagi ang mapag-isa. Napansin at nakita rin naman iyon ni Marco kaya siya na ang lumapit dito para kausapin. Subalit habang sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa ay inaya ni Rhea si Marco na kung gusto raw ba nitong sumama sa bahay niya na agad namang pumayag ang ating bida. Ngunit sa pagsamang iyon ni Marco kay Rhea ay tila naguguluhan pa ito na kung bakit nga ba siya isinasama ni Rhea na pumunta sa bahay nito. Kaya nang makarating na ang dalawa sa lugar ay agad na tinanong ni Marco si Rhea na kung bakit nga raw ba sila nasa bahay nito. Paliwanag naman ng dalaga na nais niya lang raw maranasan na ang unang ligaya bilang isang babae. I just want to try it for the sake of experience. The people in the know talk down towards everyone who isn't. They say things like, you wouldn't understand. Hindi naman tumanggi ang ating bida kahit pa na alam niya na siya rin nga ay inosente pa. At nang magsimula na ang bakbakan ng dalawa ay halata sa kanila na tila nagkakailangan pa. Ngunit matagumpay naman nilang dalawa na naisagawa ang bakbakan na talaga namang mapapakapit ka. Matapos naman ang ginawa nilang iyon ay sambit ni Rhea kay Marco na kapag nagkasalubong raw muli ang kanilang landas ay isipin nila na parang wala lang raw na nangyari sa kanilang dalawa at kalimutan na ang lahat. Makalipas noon habang nag-iisa ang ating bida sa paborito niyang puntahan sa school ay bigla rin namang darating doon si Teacher Jenny para mag-relax nga lang din. Madalas na binibiro ni Jenny si Marco bilang isang bata lang naman. Ang hindi niya alam na ang bata na inaasar niyang iyon ay may matagal na palang gusto sa kanya. Isang araw nang minsang sinasabihan si Marco ng kanyang ama na ipapakilala niya na raw ang bago nitong magiging stepmother. Ngunit sa mga oras ring iyon ay dumating na ang magiging bagong asawa ng ama ng ating bida na lubos niya namang ikakagulat. Good evening, Akihito. Thank you very much for inviting us over tonight. What's going on? Why are you here, Sensei? No way! So Mr. Fuji's kid is also this Fuji? Bumungad kasi sa kanyang harapan na ang dalawang babaeng anak ng kanyang magiging stepmother ay lubos niya rin palang kilala. At ito nga ay si Teacher Jenny at bunso nitong kapatid na si Rhea na minsan ngang nakabakbakan ni Marco. Kaya naman halos mawala na nga sa katinoan ang ating bida na si Marco. Kaya sa hindi inaasahang muling pagkikita na iyon ni na Marco at Rhea ay talaga naman magkakailangan ang dalawa. Binalaan naman ni Rhea si Marco na kalimutan ng araw nito ang nangyari sa kanilang dalawa. You should just forget about what happened between us. Nothing happened between you and me. Got it? Napagpasyahan na rin ng ama ni Marco na lumipat na sila ng ibang bahay upang magsama-sama na silang lahat. Kaya sa pagsasama sa iisang bahay na iyon ng ating bida at dalawang babae sa buhay niya ay doon na rin magiging komplikado ang lahat. Ang tanong, paano nga ba masasabi ni Marco kay Jenny na siya nga ay matagal nang gusto nito kahit alam niyang imposible na ang lahat dahil stepsister niya na nga ito? Ano ang mas pipiliin nga ba ng ating bida? Kaligayahan niya ba or kaligayahan ng kanyang ama? Paano rin ang magiging sitwasyon ni Marco mula naman kay Rhea? Kung nais niyong malaman ang buong storya mga lodi ay mas mabuting panoorin niyo na lang ang buong series nito. Ilalagay ko na lang ang titulo ng anime na ito bago matapos ang ating video. Pero bago yan maaari bang paki-like ng ating video mga lodi at mag-subscribe na rin kayo upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload na mga anime recap. Hanggang sa muli mga ka-recap. Adios amigos! Please hold on a second. This is what it means to be together. This will be our fate. We'll die together.
Yeah.